everyone. My name is Gail April Joy Falbao, and I am here to present the lesson that is given for me. So before I start, please allow me to use different kind of language, which is Tagalog and English, for us to communicate to each other and for us to have a mutual understanding. So before I start my lesson, I have here an activity for you guys. So the direction is arrange the jumbled letters to identify and form a word. So please raise your hands if you want to answer, and if you don't want to answer, I will call a name even you like it or not. So yes. Barriers. Yes, that's correct. It's number 1 is barriers. Number 2, who wants to answer? Physical? Yes, physical is correct. Number 3, psychological. Yes, psychological is correct. Vincent? What? Cultural. Yes, cultural is correct. Number 5. Yes, it is also correct. Number 6. Yes, communication. So the lesson that is given to me is all about communication barrier. So what is a communication barrier? I know some of you is aware or have an idea what is a communication barrier, because Ma'am Trixie also discussed it in our previous lesson. So what is a communication barrier? Anyone? So I will call a name. Renes. Communication barrier is like when you are talking to someone and someone is interrupted your conversation. Yes, that's correct. So communication barrier. A communication barrier is anything that prevents us from receiving and understanding the message others use to convey their information, ideas, and thoughts. They can interfere with or block the message you are trying to send. It's according to Google. So from the word itself, block, or in Tagalog is harang. May example dito ang magjowa at si girl best friend. So, merong magjowa, si girl at si boy, and then nagkaroon sila ng date and nag-post sila sa Facebook. And then itong si girl best friend is best friend siya ng boy. At nakita niya yung post na yon. And agad niyang sinat si boy, which is naging barrier siya sa sender and receiver, which is si girl and si boy. Ay, si girl and si boy. Yes. So, merong different types of barrier, and the first one is physical barrier, or the natural or environmental condition that acts as a barrier in communications in sending the message from sender to receiver. Example, people talking too loud. So, halimbawa dito aware naman siguro tayo na medyo malakas yung boses natin minsan. Kaya, halimbawa, malakas yung boses natin at meron tayong kaklase na nag-a-assignment, which is madidistract siya. Yan ang tinatawag na physical barrier. Pero yung ingay na yon is pwede mo pang matigil or pwede mo pang mapatigil. At ang second naman, noise from construction site. Ito yung physical barrier na hindi natin mapapatigil. Lalo na kung yung bahay natin is tapat ng construction site. So, ang kailangan natin, paano natin ito mapatigil, is tayo yung mismong mag-adjust sa barrier na yun. So, sana nagigets ko. So, loud sounds of a karaoke. Lahat naman din tayo ay nakatry na mag-karaoke. Based on my experience na nag-karaoke ay nag-assignment ako, and then yung kapitbahay namin is nagkakaraoke sila. Sabi ko, mamaya na lang ako mag-assignment kasi papatapusin ko muna sila kasi hindi talaga ako makakapag-assignment kasi while they are karaoke kasi it's a distraction for me kung gagawin ko yung assignment na yon. So, ang sinabi ko,
mamaya na lang. And then, many hours passed hanggang sa nag-alas 12 na at hindi pa rin sila tapos. Ang nangyari sa akin is hindi ako nakapaggawa ng assignment ko. So, ang na-realize ko na dapat pala ako na lang yung nag-adjust sa barrier ng sounds of a karaoke. Blaring of jeepney horns. Or aware naman din tayo sa mga pangpublikong sasakyan, which is yung tunog ng mga jeep. Diba? Lahat naman siguro tayo nadidisturb din sa mga ingay na yon. Lalo na kung ang bahay natin is sa highway din. So, hindi talaga tayo makakonsentrate kung merong mga barriers or physical barriers na gano'n. Pangalawang barriers or type of barriers is psychological barriers or called as a mental barriers. This refers to social and personal issues of a speaker towards communicating with others. So, example, trauma. Or ipapaliwanag ko muna kung ano tong barriers na to. Ito yung mga barriers na nasa utak natin or nasa isip natin na hindi natin matanggal. Halimbawa, itong trauma. Meron tayong bad memories. Mga bad memories na gusto nating matanggal sa isip natin. Pero hindi natin magawa. Why? Kasi ito yung bad memories at ito yung barriers na gusto mong hilahin pero hindi mo magawa. So, paano matatanggal to? Merong mga tao na nakakatanggal ng barrier na yon or nakakaalis sa trauma na to. Second, shyness or lack of confidence. I am so proud to say na natanggal ko yung shyness na yan at proud ako na nandito ako ngayon sa harap nyo na nawala yung shyness ko at nagkaroon ako ng confidence para makapag-report ngayon. Depression. Ito yung pinaka mahirap na barriers na tanggalin. Because depression is hindi mo talaga siya masasabi na uy, depressed ako, uy, ganyan ako. Hindi natin siya masabi kasi ang ibang taong nakakaranas niyan is may ibang tao na nakakaranas na sobrang hindi nila matanggal yung barriers nila. At ang ginagawa nilang solusyon is to end their life. Kaya, kung meron ka mang depression, kaya mo yan. Pero hindi depression yung nararamdaman. Stress lang tayo. Number 4, fear or stage fright. According to Sir Lito's lesson, stage fright or yung takot tayo na humarap sa stage, syempre. Or fear, na meron tayong fear na, ay, uy, ako kasi na mag-report kayo, na-adlock ako na, pinakulbaan ako. Ito rin yung isa sa mga physical barriers. Pangatlo, cultural barriers pertain to communication problems encountered by people regarding their instinct, values, beliefs, and traditions, in conflict with others. People's culture affect the way they communicate and relate to others. So may example din dito ang isang Muslim at ang isang Kristiyano. Si Muslim at Kristiyano hindi magkaintindihan. Bakit? Because they have different beliefs and may iba silang paniniwala. Paano sila makakapag-intindihan? Si Muslim, alamin niyo ang paniniwala at kultura ni Kristiyano at si Kristiyano naman, alamin niyo ang paniniwala at kultura ni Muslim. So that they can communicate, relate, and have a communication. Pangalawa, traditions and customs. Aware din tayo sa mga kultura and customs. Based din yan sa lecture or sa topic natin kay Sir Peter. Manners of dressing. Halimbawa, sa Muslim, meron silang pinapatupad na or meron silang sistema ng kanilang pananamit. Meron din tayo sa Kristiyano. So, paano tayo magkakaintindihan yan? Respetuhin na lang natin yung paniniwala ng bawat isa para tayo magkaintindihan. Speaking, yung pananalita natin. Maliit lang yung bibig natin, pero kapag yan ay bumuka, grabe grabe yan talaga. Grabing epekto niya na
pwede magkaroon ng good side and bad side yung ating bunganga. So, safer na lang kung merong sasabihin masama. Number 4, linguistic barrier. It pertains to conflict with regards to language and words, meaning because words carry denotative and connotative meanings. They can sometimes cause confusing, from the word itself, confusing and misunderstanding, meaning or words, and symbols also vary depending on culture. So, may example dito ang For the person. So makikita natin dito, merong misunderstanding, di ba? Confusion and misunderstanding. So dahil nga sikat yung words na to, or sikat sa Facebook, sikat yan kaya dapat alam ko din yan. Sikat yan kaya dapat gayahin ko din yan. So for the word itself, for the person, makikita natin na mali. Or nagkakaroon tayo ng confusing and misunderstanding sa word na for the person. At ang tama dito is for the person. Imbes na P, ay ginawa nilang F. So nagkaroon ng misunderstanding and confusion sa language or sa it's one of the jargons din or in slang na according din kay Sir Lito. So, speech defects or language impairment. Nagkaroon nga ng defects or language impairment dito sa example na to. Which is the defect yung maano na natin to, ma-apply na natin to sa sarili natin. Halimbawa, gumawa tayo ng excuse letter. Sabihin natin, sorry ma'am, for the excuse mo na ang person kasi for the sakit ang lagnat. Ganyan, diba? So, nagkaroon ng misunderstanding and confusion. Kanino? Kay teacher. Hindi niya maintindihan yun kasi hindi naman siya nakikiuso. Hindi rin naman siya relate sa Facebook na ano. Kasi nga, millennial tayo, di ba? So, nagkaroon ng defects sa ating pag-aaral. Okay, so dito naman, meron tayong Verdival gives us similar ideas of barriers when it classifies noise into 3 kinds. So meron daw 3 kinds yung barrier. Ito ay external noise, are slight noise or sounds in other stimuli that draws people attention away from intended meaning. Example, noise from vehicles. Gaya nga ng sinabi ko dito sa physical barriers na hindi natin maaalis yan. O like, papatigilin mo yung jeep para lang hindi ka ma-disturbo. No, hindi natin siya pwedeng patigilin kasi mga physical din siyang barriers. Singing at the neighborhood. Kailangan natin mag-adjust dito kasi hindi rin to matitigil because it's side din ng physical barriers. The dog barking. Sige, kagatin kayo. The sounds of the airplane. O, kaya nyo patigilin yan or like, huy, ayaw pag ano kayo nagalupad, kaya nyo paudungon? Diba? Di so, ito external noise. External noise na hindi natin pwedeng patigilin. Internal noise are the thoughts and feelings that interfere with noise, with meaning. Confrontation with a friend. So, dito naman, confrontation with a friend. Ito yung internal noises na nagkakaroon ng barrier. Halimbawa, kinonfronta mo yung kaibigan mo. Pero, yung kayong dalawa lang nag-uusap, syempre, merong mga barrier sa paligid nyo na makikisawsaw like Marites. Yan yung pagkakaintindi ko doon. Like me. Fear of speaking in front of class. Halimbawa, ayan nga, yun yung fear of speaking or stage fright. Natakot tayong humarap dito. Like, may papa-example lang, takot tayo. Kaya, siguro, kaya naman natin, anuhin yun, kaya naman natin tablahin yung barrier na yun sa sarili natin. Raise self-prejudice, or yung mga paggamit din ng mga jargons katulad nun. Pangatlo is semantic noises, are the alternate meanings aroused by a
Speaker symbols. This idea means the words may have another meaning in the minds of the students. This is affected by the language in which they grow in the cultures which they are exposed. So sa semantic meanings, related pa rin siya sa topic ni Sir dito. Example, incorrect grammars. May example ko na din yung itong example na to. Pangalawa is using excessive technical jargons. So, and using idiomatic expression. Aware naman tayo siguro sa idiomatic expression. So, ito yung example nito. It's a piece of cake. Or alam naman natin na it is easy. So, kapag gumagawa tayo ng mga essay, according to Sir Lito, bawal daw to. Why? Because, syempre, hindi maiintindihan to ng teacher natin. And ang kailangan natin gamitin is yung can't, gawin natin I cannot. Yun yung mga barriers din sa pag-aaral natin. So, yun lang. Thank you. Sana may natutunan kayo.